pagdating sa right fertilization, dito hindi aware yung mga farmers. Bibihira lang talaga yung aware. Halimbawa, imagine niyo, ito yung sibuyas. Yan. Ganito lang yan kasi. Ito yung sibuyas. Ito yung sibuyas natin. Di ba kung ating titignan yan, napakalit pa lang yung ilig niya. Mas malit pa yan sa walis tingting. Di po ba? Lalo na sa seedbed. Ngayon, alam naman natin na ang function ng nitrogen is sa dahon yan. Ngayon, pabubulasin mo kaagad yung dahon. Di ba? Ngayon, pag hindi niya kayang buhatin yan, lalagapak niya, nalalim yung ilalim. Diyan, mabilis mag-reproduce yung tinatawag natin na fungus. So, umpisa na natin, para yung mga tao ni Sir may trabaho pa. Yan, so, magandang umaga po sa ating lahat. And so, bago pong lahat, nais ko pong Ilocano kito amin. Nakakaibigan ng Ilocano. Hindi, taga-Batasan wala. Ay, wala. So, pipilitin ko na lang mag-Tagalog. Purong Ilocano kasi ako. Yan, so una, ako po'y lubusang nagpapasalamat kay Sir Jerry Rositi. Yan sa ibinigay niyang oras para makapag-discuss po about po sa union, no? Para kahit pa paano paragdagan yung konting kaalaman natin, maibahagi ko yung konting kaalaman natin. Alam ko po na pagdating sa pagsisibuyas medyo bihasa na kayo, no? Yan, so huwag kayong mag-alala, pipilitin ko lang tatapusin ito ng 1 oras, no? So nais ko rin ipakilala ang aking sarili sa inyo. Ako po si Jonard Ilispanto from Barangay San Isidro, Salis, Pangasinan, no? Yan, so ang akin pong company ay AIVA, International Veterinary and Agrochemicals Incorporated, no? Yan, so para hindi ako tayo magtagal, umpisan ko na, no? So magbibigay lang ako ng 5 keys for a good harvest, no? Yung 5 susi. Di po ba ang hangad po natin mataas, di kalidad na ani, mababa yung gastos, ano? So magbibigay ako ng 5, no? So una, ano yung una pagdating sa 5 susi upang mahit natin yung minimithin nating ani, di kalidad, magandang ani, mababang gastos. So magbibigay ako ng una, yan yung tinatawag natin na LP, yung land preparation. So bakit napakahalaga ang land preparation pagdating po sa pagsisibuyas? Bakit po napakahalaga? So nakita ko po yung land preparation nyo doon, okay naman, wala naman akong masasabi, po. So actually, kaya napakaganda o napakahalaga yung land preparation sa ating lupa. Sabi ko nga po, kasi ang sibuyas po, water loving, na kung saan yung mababa, na kung saan yung mag-stagnant yung lupa, halos wala pong tutubo. So pagdating po sa land preparation, ganyan na naman yung gagawin natin. Tamang maganda lang po yung paglaland prep natin. So back to back yung main canal. Kung baga yung may dadaluyan yung tubig. No, huwag kayong manghinayang sa mga kanal na gagawin nyo. Yung may mga daanan yung tubig. Pag nagpatubig kayo at may sumobra, yung may pagwiwidrohan kayo. So i-design nyo na back to back yung main canal nyo. Although maganda yung mga seedbed nyo, maganda yung mga pagtataniman nyo, pero gawan nyo pa rin ng back to back na main canal kasi hindi natin alam o hawak yung panahon. Para pag umulan, may pagwiwidrohan tayo. So that is land preparation. Din pangalawa, andyan yung tinatawag natin na quality seeds. Yung tamang pagpili ng binhi, nakma dito sa inyong lugar, So ang mga variety, may mga red, nag-usap na kami ni Sir kahapon, sabi yung red allium hindi akma dito. Pero sa San Quintin, Pangasinan, akma yung red allium, maganda o doon sa San Quintin, Pangasinan. Kasi hinawakan ko ang Jollibee production. Ako ngayon yung umawag sa Jollibee production sa Municipality of San Quintin, Tayog, Alcala at sa Bayambang. So ako yung personal na nila, although organic parami lang yung in-implement nila, nag-usap na kami ni boss, hindi kakayan. Tama nga naman. Kasi pagdating sa pagsisibuyas, parang nag-aalaga ka ng bata. Mahirap. Ang rice naman, parang nag-aalaga ka ng elementary. Ang mais parang high school. So ganyan, kahirap. So, nung hindi nila kakayanin yung dikinaya ng organic farming, tinawag nila ako. So sa awan ng Diyos naman, tamang-tama, ganitong stage pa lang yung mga sibuyas nila, inacure naman natin. Yan. So napakalaga ang quality seed. So yung Red Dragon, Red Allium, Super Pinoy, Red Pinoy, yan yung mga quality pagdating sa storage. Yan yung tinatawag natin na double skin. Okay. So pangatlo, yung right fertilization. So ito yung gusto kong
bigyan diin sa inyo sa right fertilization kasi mostly pagdating sa right fertilization dito hindi aware yung mga farmers. Bibihira lang talaga yung aware in terms of fertilizer management. So magbibigay ako ng konting oras dito tayo mag-focus sa right fertilization. So huwag kayong mag-alala pagdating sa pest and disease management sa mga pesticide, madali na lang yan. So gusto ko lang pagtuunan ng pansin dito sa right fertilization, no? So sabi ko nga, lahat ng mga agriculturist na nagdi-discuss, hindi nila binibigyan din ito, ganyan lang. So ako dito tayo. Halimbawa, ano po ba yung magbibigay lang ako ng isang farmers pagdating sa abono, kung ano yung inaabono nyo. Ikaw Brad, ano yung inaabono mo? Sa sibuyas. Sa sibuyas pagkalipat tanim. Kasi po anong ko namin dito dati 14-14. Oh, ilang bag ang triple 14 sa first application mo halimbawa sa 7 to 10 days after transplanting, anong nilalagay mo? Triple 14 ilang bag? Sa hektarya po sakali. Per hectare yung computation natin para mas lalong maintindihan natin, no? Halimbawa, triple 14, ano pa? Ilang bag na triple 14 sa... 2:1 po kasi, kunyari, dalawang urea, isang triple 14. Dalawang bag na urea sa first application Yun mo po, yung dati pong namin. Dati yung practices mo? yung practice namin. 2 bags na urea ka. Tapos 2 bags na... 1 bag na... 1 bag urea, 2 bags 14-14. Okay. Ganun po siya. 1 bag na... Dalawa. Triple 14. Yan. Okay. 2:1. Okay. 1:1, 2:1. So 2:1. 2:1 po. Sa pangalawang application mo, para hindi tayo magtagal. Sa pangalawang application mo, anong inaabono mo? Sa pangalawa, sa 20 to 25 days mo? Alos ganyan din po eh. Ganyan din, ganyan na ganyan. Wala kang iniba dyan. Wala pong iba. Oh. Maiba lang po siya pagka yung makikita sa ako ng sibuyas. Sa bulk Nagpuro formation. kami ng urea. Sa bulk formation. Hindi, yung practices mo. Yun nga po. Hindi, yung Yara ang ikon mo. Di ba nag-Yara ka muna? Yung Yara. Oh. Sa partners. Saan dito, sa pangalawa mo, anong inabono mo dito? Anong inabono mo dito? Ganyan. Dito sa 40 to 45 days yung bulb formation. Ayun po kanila yan. Yung bulb formation na ito, yung maglalaman na. Yung Pangatlong abono mo. Anong inilalagay mo dito? Para pag-aralan natin, ano? Anong inabono mo dito, Brad? yung sa na po yan, yung Sa 40 to 45 days sa bulb formation. Ano? Hindi. Yara na lang po kayo tayo kasi Yara sa akin nakarami. Nililito mo ko eh. Yara na kasi. Yara kasi yung sa akin. Sige. Yan pa namin dati. Sige. Dito ka sa unang application mo, Yara. Sige, Yara. Dito. Yara Bera. Yara Bera. Yara Bera. Itong Yara Bera, 4600 din ito eh. Yan. Yara Bera. Ilang bag ka dito? Sa isang hektarya. Sa isang hektarya, sir. Dapat yung isang hektarya na. Isang hektarya. Anim po yung 6 bags ka na Yara. Okay, Yara Bera. Okay, maganda kayo, sir. Ito lang ba yung nilalagay nyo sa first application nyo? Okay. Sa pangalawa? Yara din yung kaya lang unique. Unique 16 na Yara. Ilang bags? Halos ganun dito. 6 bags din. May Sir, ilang bags, sir? Ilang bags? Ikaw na nga lang, sir. Yung Hindi. Address ko yun eh. Hindi, may... Ilang bags na kuhan? Ilang bags na Unique 16? Sige. Trabor? Ito para mas practice-one na lang natin ito. Netrabor. Sige, okay. Okay. So, Dalawang Netrabor. ilang bag na Unique 16, sir? 4. Okay. So, 2 bag na Nitrabor, 2 bags na Nitrabor, tapos dito, 4 na Unique 16. Okay. Sa pang-last shot mo, sir? Winner at saka Unique 16. Yaramila Winner. Ilang bag po na Yaramila Winner? Ganun, tatlo. Okay. So, 3 bag na Nitrabor, 3 bag na... Hindi, Winner at saka Unique na yan. Diyan sa 40 to 45. Ilang bag, sir, na Unique Winner 16? at saka Unique na yan eh. Ilang bag, sir, na Unique dito? Tatlo. Tagka-3 sila.
So dito Unique 16 na 3 bags. Yan. Okay, so okay, maganda to. So magandang pag-aralan kay sir. Okay? So, ganito po yan kasi. Dito sa Parmas Practices 1 nyo, na dating ginagamit ni brother, then versus pumunta sila sa Unique. Ganito kasi ang pagkakaiba niyan, no? Sir, yung kan natin ngayon, saglit na. Ganito kasi niyan. Pag triple 14 kasi yung ginagamit mo, ito yung tinatawag natin na abono na nitrite siya, nitrite. Okay? Nakuha nyo. Ang Unique 16 naman, although triple 16 din yan, triple 14, no, pares sila na complete fertilizer. Basta pag kompleto ang NPK, nitrogen, ang function ng nitrogen sa leaves, ang function ng phosphorus sa ugat, ang function ng potassium is yung tinatawag natin na sa bunga. Okay? No. So ngayon, pag nakita mo yung abono na complete na ganyan, kaya tinawag na complete yan, kompleto ang macro elements niya. Basta kulang ng isa o dalawa, that is incomplete fertilizer. Okay? Naintindihan nyo? So ngayon, pag triple 14 at triple 16, malaking pagkakaiba niyan. Di hamak na mas maganda yung ginagamit ni boss. No? Pag triple 14, pag triple ano kasi yan, para maintindihan nyo yan. Kahit dyan lang tayo mag-focus ng konti, tapos dito, huwag kayong mag-alala, saglit na lang yan, okay? So, ganito kasi yan. Pag gumamit ka ng yan. Pag gumamit ka ng triple 14 dito, yan, tapos triple 16 ka dito, yung ginagamit ni Boss Jerry, yan. So, ganyan ho yan. Ito kasi nitrate ito. Nitrate. Ito naman nitrate, itong ginagamit nito, nitrite. So, anong pinagkaiba ng nitrite at saka nitrate? Ano? Pag limbawa ito yung sibuyas mo. Yan. So, pag nag-abono ka ng triple 14, awik yan bago maging nitrate, bago kainin ng halaman. Unlike pag nitrate yung inabono mo triple 16, almost 24 hours lang yan, kakainin na kagad ng halaman. Kaya makita nyo, magpa-function ka agad. 3 araw lang, makita mo na yung Unique o yung Yara na ginamit mo, like sa triple 14, almost 7 to 10 days lang bago mo makita yung ano yung epekto niya, di ba? Baka matagal matunaw ang triple 14. Oh, aanihin mo na yung triple 14, andyan pa, di ba? So yun yung malaking diferensya niya. Ngayon, papag-aralan natin, no? Pag-aralan natin yan. Ulit. Okay? So dito, maglalagay ako ng 90, 50, 60. No? Pag halimbawa, nagpa-seal analysis si Sir Jerry, so balak niyang magpa-seal analysis. In case na loobin ni God na si Sir Jerry is magpag-seal analysis, pag-aralan natin ngayon, in case na magkabali-baliktad yung formulation ng fertilizer, alam ninyo kung paano nyo i-manage. In case lang na yan ang lumabas. Mostly sa Jollibee production, lahat ng taniman ng Jollibee production naka-seal analysis yan. So, ang agriculture kasi, medyo may pagkatamad na mag-compute, hindi naman sa ano, no. Pag halimbawa nakalagay ng 90, nakalagay ng 50, nakalagay ng 60, para madaling compute, maglagay na lang nila sa 60, 50% po nila, 2 bag na 0060, yung 90 naman, magbigay na lang sila ng 5 bag na urea para makuha lang yung 90, kunting 16-20-0 na lang, tapos yung computation. Pag yun naman ang lumabas at yun ang sinunod mo, sira ang sibuyas. Pero pag mais at palay, medyo hindi. Pero pagdating sa sibuyas, almost 90% sira yan. So ngayon, ang maganda gawin natin, himay-himayin natin, pag-aralan natin yan. Napaka-importante yan sa fertilizer management sa lahat ng crops. No, hindi lang sa onion, pati rice, pati corn, lahat. No, okay, so ganito yan kasimple. Pag bumili ka ng 1 bag na urea, that is 4600. Yan. Ilan ang pag bumili ka ng triple 14, that is triple 14. No, triple 14. So ilang kilo ang laman ng urea sa 1 bag? 50 kilos. Ha? 50 kilos. So ilang nitrogen ang pagkikinabangan ng halaman sa 50 kilos na binili mo? 50 kilos yung urea, 46%. Ilang nitrogen ang laman ng 1 bag na urea? 4. Ilan? Hindi nyo alam? 20 plus lang. Oh, nasa 20 plus, tama si Sir. 23 lang yan. Yung 27, iyan yung pinagkapitan ng abono. 23 lang ang pagkikinabangan ng halaman mo dyan. Pag bumili ka naman ng 1 bag na triple 14,
pitong nitrogen, pitong phosphorus, pitong potassium, all in all 21 kg including NPK. Ganun lang. So ngayon, kung naintindihan nyo, kunin natin ito. No? Kunin natin yan. So halimbawa si Sir, naglagay siya ng, sa first application siya, naglagay siya ng 6 bags na Yaravira 2300. No, dito sa Yaravira niya. No. So, ang hanapin mo, sir, yung Yaravira 6 bags, yung may tatak na Unique 16, ano? Yung may with zinc. Kasi mahalaga kasi ang zinc sa halaman. Kaya nabanggit ko na Yaravira maganda yan kasi may zinc. Ang kahalagan kasi pagdating sa zinc na yan, yung trabaho ng zinc, yung calcium kasi, malaking porsyento na nutrient na kailangan ng halaman na mayaman dito sa lupa. Pero although hindi lang niya napapakinabangan kasi nga gawa ng zinc deficiency yung lupa natin. No. Kung mapangalawa yan sa macro elements, yung NPK, nitrogen, phosphorus, potassium, that is macro elements, that is the large amount na nutrient na kailangan ng halaman yan. Sumunod yung calcium at saka yung magnesium. No. Malit lang na porsyento yung zinc na kailangan ng halaman, pero hindi naman makaka-function si magnesium kung zinc deficiency yung lupa mo. So napakahalaga yung zinc na yan sa isang elemento na kailangan ng halaman natin. No, okay. So halimbawa si Sir, no. So si Sir naglagay siya dito ng burahin na lang natin, ma'am. Yung kasi ayaw niya, wala na tayong carbon. Halimbawa, naglagay dito si Sir ng 4 bags na ang kailangan natin, that is 90, 50, 60. Ito ano ko lang base sa ko lang ito. No, that is nitrogen, that is the phosphorus, that is the potassium. Yan. So, base lang sa nakita ko, yung lupa nyo dito is medyo mataba kasi nga mayaman sa organic matter, malapit sa mga bundok. Yan, lalo na yung unang tatamnan ni Sir, sigurado mayaman yung sa organic matter yon. Okay? So, halimbawa, so pag 90, 50, 60, naglagay ka na, so 4 bags niyan. Sa first application mo, naglagay ka dito. So, dito, 4 bags. Yan, 4 bags. So, ang ibig sabihin, pag naglagay ka ng 4 bags, so 23 na apat, that is 20, 40, 60, 80. So, 3 times 4, that is 12, that's 92. So, 92 kilogram. So, ang kailangan mo is 90 yung kailangan mo, naglagay ka ng 4 bags dito, 92 ka agad. I-call mo kaya dyan, yung 6 bags na. Okay. Para masundan na natin yung 6. 6 bags kami. 6 bags. Okay. Yung 6 bags, Sir, pag dito unique ka kasi, tapos nitrabor ka dito. Wala, sir, wala. Naglagay ka lang ng 6 bags pala yun. Yan niya, para mapag-aralan natin. So 6 bags dito, sir, 23 times mo siya ng 6. So 23 times 6, 6 times 3, 18, kiri 1, 138. So 138 kaagad. So, pag ito yung kailangan mo at 138 kaagad na nitrogen, sumobra na tayo. Pag halimbawa ito, dito mo in-implement, malaki na. Ang im natin, mataas na ani, mababa yung gastos. So, pag sa tingin ko, pag ito ang in-implement mo, hindi na tayo mabibitin, gawa nga ng maganda yung lupa nyo dito. Hindi kagaya sa amin na kahit doblehin mo pa ito, doblehin mo yan, ganun ka. Yan ba yung requirement per hectare? Opo, sir. Kung mag-ano ka dito, pwede mong gawin so 90 to 100. Total, nakita ko naman, very observer ka naman sa pananim mo. Pwede ka naman magdagdag. Pero, ang concern ko lang dito, sir, kasi nga, ang concern ko dito, naglagay ka kagad ng Yaravira dun sa first application mo sa 7 to 10 days or ano pa, no? So, may malaking concern lang ako dito na gusto nating iayos, no? After ma-discuss ko itong fertilizer management, iayos lang natin ito. Parang, kung baga, himay-himayan natin ito na iayos lang. Okay? Question. Yes, sir. Kasi yung 7 to 10 days, hindi yan yung application namin eh. Okay, sir. Nagbabasal kami. Ilang days, sir? 16-20. Okay, ilang days? And then first, dito kasi, 8 days to 8 to 10 days ang patubig. Yes, sir. So, from transplant, mag-skip kami ng patubig. So, second irrigation, yun yung mag-a-apply kami ng mga nasa 15 to 16. 15 days. Okay. Sabihin mo ng 15 days. Okay, so, maglagay tayo dito. Para yun ang kuha namin. 15 days, okay. 15 days yan, okay. 15 so, dito, 15 days, sir, dito.
So, ang ibig sabihin niya, nagbabasal siya ng 1620. Oo. So, immediate fertilizer sir after transplanted. Upon transplant. Upon transplanted, Meron na kaagad siya. 1620. Oo. Ilang bags sir per hectare? 1620. Ilan yan nilalagay natin? 3. Tingnan mo. So, si sir, naglalagay Para pa ng... ma-analyze natin. Okay. Thank you sir Thank you so much. So, si sir, naglalagay dito ng 1620 na 3 bags. Okay. So, pag naglalagay si sir dito ng 1620 na 3 bags, mag-additional ka pa dito ng urea kasi urea ito eh. So, ang ibig sabihin niyan, pag urea ito, kalahati yan, so 8. So, 8 times 3, 24. So, additional ka ulit. Maliban sa 138 mo na nitrogen, mag-additional ka pa ng 24, 12 carry 1, 6, 162. Na nitrogen na kagad versus 90 lang dapat yung kailangan mo. So, very laborious. No, okay. So, dito sa 20, there is a 3 bags, 10, 20, 30. Dito ka, maglagay ka ng 30 sa basal ni sir. 50 lang yung kailangan mo. So, 0 siya, 0 doon sa potash. Okay. So, pangalawa, dadapot tayo sa pangalawa. So, ilang araw sir yung fertilization mo sa pangalawa? Skip ulit ng isang ng irrigation, patubig. Next, patubig. Tapos susunod, sunod na patubig. Okay, yung apply ulit. yung interval mo sir 7 days ba? Dito mga 8 to 10 days. Okay, so depende sa 15, pasok pa rin dito sa 25 days sir. Okay, pasok diyan. Pasok diyan. Okay. So ang naglagay na naman si sir diyan ng Unique 16 na 4 bags. So 8 times 4, 32. Additional ka ulit dito ng 32. Additional ka dito ng 32. Saan galing dito sa 4 bags na 16. So dito ka, mag-32 ka dito. Okay, so naglagay siya ng Nitrabor si sir. So, kung hindi ko nagkakamali, may 15% dyan na nitrogen eh. 15% sir, tapos on boron. Calcium, Nitrabor kasi, calcium boron. So, may kunting sangkap yan na nitrogen. Kung hindi ko nagkakamali, 15% ba yon? Kung 15% yun, maglagay ka ulit dito ng, kung naglagay siya si sir ng Nitrabor na 2 bags, 15. 15. Yan, 15. So, 0-0 na yan. Kasi nga, gawa nga ng calcium boron lang yon. So, last shot niya, naglagay si sir ng Yaramila winner, that is 15,920. 15,920 ang formulation yan eh. Kung hindi ako nagkakamali yung winner na yan, 15,920. Bali ang nitrogen ng Nitrabor, Okay. 15. Oo. Compute natin. 579. 10 carry 1. Sir, pumatak na 209 na. Sa 90 na kinukuha natin. So, 138 ba yung kanina? Opo sir, 138 plus 24, Gawa ng... 162. Hindi, yan yung... Anim na, ano yun? Ito, anim na... Yara. Oo sir. Nitrabor. Okay sir, ito yung nilagay mong 6 na Nitrabor. Anim na Yara Yara sir. 1620. Opo sir, ito yung 1620 dito sa Ilan ba yung 24. kanang Yara Vera? 4600 sir. 4600 plus zinc yun. Times... Ilang percent niya? 50% yun ha? Oo sir, 15% of 4600 sir, that is 23. Again, 23 kilogram. 40, sa 50 kilos, ang na-apply niya is 50%. Yes sir, 23 kilo lang yung kandang. 46 plus 16 times 0.5 times ilan na yun? 3 tsaka 6 times 9. Sige. Okay. So, doon tayo sa Yaramila winner sa naglagay ko ulit ng 3 bags. So, ang formulation ng Yaramila winner is 15,920 kung hindi ako nagkakamali na sir, no? So, 7.5 times 3, that is 7 times 3, 21. So, 22.5. 22.5 ka naman ulit dito. So, Unique 16 naglagay siya. Dito muna tayo sa kwan. So, 9. So, 4.5. So, 4.5 times kanang 3 di 13.5 ka dito. So dito sir sa 20, that is 30. I-additional mo yan. So dito 62. Dito naman is 0.5 35 36 75. Okay, 75. Yan, okay. O yan sir. To Unique 16. So 8 times 3 24. So additional 24 dito. Tag mo na yan. 14 carry 1 224.5. Additional ka ng 24 sa Unique 16 mo, 3 bags. 24 dito, 24 doon. So
86. So dito is 0.5, 9, 99. Dito is 0.5, 8, 5, 258. Just imagine sir, oh. Laki, ang taas. So malaking porsyento sir na ang tatama dito sa iyo, that is the twister in the valve rod. Yan, okay? So ganito yan sir na. So ang taas, kung ito lang yung kailangan mo. Sir, kahit mag 120 ka dito Per hectare yan ha? Yes sir, per hectare po yung ginawa nating competition para mas lalo ko nating maintindihan. Yan. Actually kasi sir, kung hindi na kailangan ng halaman, hindi na yan kakainin kahit anong gawin mo natin. 50%. Okay? Kahit sa dami ng kanya ng tanim mo. Opo sir, opo. Sige, check natin. Actually sir, makikita mo, na-discuss ko naman sa'yo, alam ko naman na naintindihan mo yung competition sa fertilizer management. Kung makita mo yung elemento nila, alam ko naman sir na nagpupunta ka ng bukid mo, makikita mo naman yung performance ng halaman mo kung makikita mo yung kailangan niya. Kaya, halimbawa yung 90, nako kulang Jonard, parang gusto niya ng 100, mag-additional ka lang. Nako Jonard dito, parang gusto niya ng 60, parang 80, ganun. At least naintindihan natin yung, pero pag ganito kataas yan sir, masyadong mataas. Okay? So pangalawa sir, naintindihan na natin yung sa fertilizer management. May gusto lang akong linawin sir, no, para siguro mas maganda, no. So although hindi ko naman sinasabi na magbawas ka sir pero masyadong mataas. Nasa iyo na yan sir kung magbawas ka ng nitrogen sir kasi sobrang napakataas sir eh. Mostly ang pinakamataas na soil analysis sa akin nasa 120 lang eh. Halos wala akong makita, pababa na yan eh. 120 siguro, sa 160 medyo meron pa. Pero sa 250 wala pa naman. Pero ang lupa nyo dito versus sa amin, malayong-malayo ang lupa namin sa inyo. Di hamak na mas maganda ang lupa nyo rito. Talaga, di hamak na mas So ngayon sir, yara-bira ka dito, no? So gusto ko lang magkaroon ng sir, ng konting improvement. Naglagay ka dito sa 15 days mo ng 6 bags na Yara-bira Project 008 zinc, Ang sibuyas kasi, kung mayroong isang kung mayroong isang kinainisan, yung mataas na paggamit ng nitrogen. No. Yan, kasi lalo na kapag maaga. No. Nakita naman natin yung performance doon sa minabunan yung sulfate. Interrupt ko dyan. Okay, sir. Kasi syempre yung mga tao gusto nila bumulas ka. Tama sir. Diba? Oo. Kaya gusto nila nitrogen kagad. Okay. Pampabulas kagad yung ang intention ng mga tao eh. Okay, sir. Yung bumulas kagad yung lalo na yung first 15 to 30 days. Okay po, sir. Dapat nakabulas na siya. Okay. Sige, so tuloy yun. natin. So napakaganda yung ganun talaga yung mga farmers. Gusto nila kaagad bumulas. Kahit siyempre si Financer, hindi lang yun. Hindi lang si farmer. Opo, tama yun kay sir. Gusto niya kaagad bumulas. Just imagine, ganito lang kasimple kung kukunin natin, di ba? Gaya nung ginawa natin din, nakita naman natin doon, di ba? Yung sinulpit nyo, gano'n, nakita naman natin. So, halimbawa, imagine niyo, ito yung sibuyas. Yan. Ganito lang yan kasimple. Ito yung sibuyas. Ito yung sibuyas natin. Di ba kung ating titignan yan, napakalit pa lang yung ilig niya. Mas malit pa yan sa walis tingting. Di po ba? Lalo na sa seedbed. Ngayon, alam naman natin na ang function ng nitrogen is sa dahon yan. Ngayon, pabubulasin mo kaagad yung dahon. Di ba? Ngayon, pag hindi niya kayang buhatin yan, lalagapak niya, nalalim yung ilalim. Diyan, mabilis mag-reproduce yung tinatawag natin na fungus. Kasi ang bacteria at saka fungus at is soil-borne, andyan yan, nandito lang na umigat sa atin. So dapat, pag lumagapak na yan, tapos naulanan pa, nako, sko, delikado. Pag nag-urea ka at naulanan, kung hindi yan, umatake yung twisting na tinatawag at hindi mo pa alam kung paano i-prevent yan o pahintuin, swerte mo. Basta pag nag-urea ka at umulan, pag hindi yan nag-twist, swerte mo, 99.5% yan. Yan yung nagiging main cause dito pagdating sa maagang pag-urea. Kagaya lang, simple, si kuya. Subukan mong lagyan ng 500 kilos dito na kilo. Lalagapak to. Kakayanin niya kaya? Hindi. Ganyan din ang sibuyas eh. Walis tingting lang ito, pinapulas mo kaagad, hindi pa dapat. Naintindihan natin ng pagpapabulas yung dahon ng sibuyas, yan yung nagde-develop sa bulb ng onion. Pero hindi pa naman dapat panahon.
nasa ganitong stage, pabubulasin mo na kaagad. Madali lang magpabulas. Kung gusto mo, yung sibuyas mo na yan, pabulasin ko sa loob ng 2 linggo yan, pabubulasin ko yan Sir, kailan sir ang right timing para dun sa... Okay sir, hihimayin natin. Okay, salamat. Himayin natin yan. Kaya, nagdi-discuss lang ako dito sa fertilizer para himayin natin mamaya. Yung fertilizer ni sir, wala akong masabay, okay siya. Talagang, makita mo talagang ginagastusan niya yung sibuyas niya. So dapat, ang pangalawa, ginagastusan niya, nag-i-storage pa siya. So dapat i-design natin na pang-storage yung sibuyas niya. Yung talagang tatagal talaga ng tagsibuyas na naman andun pa sa storage. Ano?